Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang kahit anong pilit mong pagtakpan ang iyong sarili para lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay magaling at malinis. Hindi mo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Kapapasok lang na balita, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tila binasag na ang katahimikan at tahasang sinampal ng katotohanan at tila kahihiyan si Senator Kiko Pangilinan matapos tila nagmamagaling di umano sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal na flood control projects ng bansa na siyang sobrang nagpahirap sa maraming Pilipino. Gaano kaya katotoo ang balita na ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, hindi na nga nakapagpigil pa si Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Rodante Marcoleta na magsalita na sa publiko matapos di umanong tila ininsulto ni Kiko Pangilinan ang isinagawang unang pagdinig nito kamakailan lamang tungkol sa kontrobersyal na flood control projects ng pamahalaan na siyang nagpahirap sa maraming Pilipino. Welta patahas ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, and I quote, "Pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya, Kiko Pangilinan, ako. Nakakaisang araw pa lang, nag-propose na siya, Kiko Pangilinan, ng isang independent investigative body. At ang inirekomenda niya pang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi niya ba alam na ang Ombudsman ay talagang katakot-takot, korupsyon dyan? Pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Unquote. Sa isang panayam, walang pagdadalawang isip na ipinahayag ni Senator Rodante Marcoleta ang tila di umano pang iinsulto ni Kiko Pangilinan sa ginawang pagdinig ng Senado patungkol sa di umanong korupsyon na nangyari sa flood control project ng pamahalaan nang mag-propose ito na gustong gumawa ng isang independent investigative body. Narito ang full video ni Senator Rodante Marcoleta kung saan walang pagdadalawang isip na inihayag niya sa publiko ang kanyang naging saloobin na umani naman ang samut-saring komento sa mundo ng social media. Narito't sabay-sabay nating panoorin ang full video. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung, para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang inilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nagpresenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga.
subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. tsaka wala siyang tiwala sa Oo, committee. yun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Ayun, Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, Oho. iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo, oho, Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pa kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Conchita Morales. Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, Dahil opo. hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay ako doon sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo Opo. kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo kumita na ka. lang. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Hindi, subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yon ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Oo. Na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, Di ba? naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate doon. Oo. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Oo. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao,
In fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Pangit yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Yun na Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Oh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya hiningi ni ganito. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. O, problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari nito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, Baka- meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito, Sen, yung second hearing nyo. Hindi nga. Nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpe-privilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, opo. O di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun na Sapagkat, talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang ano eh. Oo Parang nga. ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oo. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Kam? Ayun nga sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Oo, ganyan. na-out of focus eh. puro kumbaga pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Parang namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh, ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan niyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Kaya ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung Opo. nalalaman kong tama, nagagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung aking patakaran. Oo. Oo. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati ata barangay, meron na rin. Kung may barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Yun na lang po. Hindi nyo pa nahalata. Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Mag-iimbestiga, Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganun, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang
Hinahamon. Oo, di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? So- Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Ha? Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. ang makikinabang ang Sa taong taong bayan. bayan, opo. Makikita, sino kaya talaga sige. O makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kayo maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganun? Kung merong nagsimula? Oho. Oh, nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Oho. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Oho. Di ba? O ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Oho. O di ba, hala kayo sa buhay nyo. Biglang dumami mag-iimbestiga ngayon, Sen. At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbestiga. Halimbawa, si Chairman, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na, yung kanyang isipan, hindi na mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Sen. Anong iimbestigahan halimbawa ng ng department, anong sabi mo? Yung DepDep. Yun Oh, yung dating NEDA. Yan, oo. O anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Mariosi. I-assess daw po yan. Oo. May balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga... sa Lunes, Sen, ay... Anong asahan natin? Baka naman... Ay, nagpalabas na ng Sapina. Ha? Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman, kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag, yung kasi mga iba wala. Opo. O, di, maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito ay hindi invitation. Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na Ang ito. subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama Oo. ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Oho. Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Oho. Ilatag muna natin, Nelson, ang ating magiging box papuli. Meron ba tayong nasaan na yung ating wala pa. Discussion lang daw po muna. So, ibig Kasi sabihin, Sen, itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Talo-talo Hindi lang po. nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Oho. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Oho. Ngayon, kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators po 17 ito. senators. Opo. Oh. Ngayon, Plus yung ex-officio members. tsaka Opo. sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo, Oho. di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Opo, mga datihan na nga yan eh. Oo. Pero teka lang, Sen, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi ang mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. Opo. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen.
Kasi si Auntie Claire ang nagsabi noon na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, no? Oo. O pagkatapos namin nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan sa, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukuwento ko nga sa inyo eh. Yung pala. Okay, Oo. Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Oh, Mr. President, mabuti dumating ito kako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Oh, sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit kako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi kako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report, Opo. inadapt ng plenary, at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Baka pa wala sa pag-prepare ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan Opo. na ang Pangulo, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako. Kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi iba kasi, pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito? Sen, na kaagapan nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang kanya. bayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung committee ko ito eh. Mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!